Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! How will she face? How is she facing the impeachment? Bago siya nag-press ko, nagsalita ako eh. Sabi ko, she will face it smilingly. Kita mo naman, ang smile, katakot-takot. And courageously, tapang pa rin. And competently. Alam mo, itong si Inday, abogada kasi. Yes. At the same time, playful siya. Kaya kita mo, mas masakit pa daw mawala ng jowa. Kesa ma-impeach. Kesa ma-express. Sabi ng article mo, after dilly-dallying and running around like headless chickens for weeks, the impeachment movers said their cohort suddenly found themselves railroading a political venture that had been long planned but somehow could not take off the ground. In an incredible but unsurprising lightning speed, akin to a bullet train in blazing transit, the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte was signed by 215 members of the House of Representatives, with an additional 25 of them putting their unaccepted e-signatures, but taking their oath to validate their assent to the impeachment document transmitted to the Senate. Senate stalls trial. Despite the receipt of the articles of impeachment, the senators did not tackle it in the plenary session, resulting in the impeachment court could not be convened and therefore stopping the impeachment process in its tracks. The presiding officer of the Senate gives the excuse that the matter of impeachment was not included in the session day's agenda. Moreover, he said that the upper house needed time to scrutinize it and draft the rules and procedures that would govern the impeachment trial. Hence, it could not constitute itself as a political court. The senator from Sorsogon also argued from the House that the House delayed its transmission of the articles of impeachment for 3 months, and the Senate cannot be bamboozled into convening itself into an impeachment tribunal. Tayo na. Unahin muna natin yung sinabi mong railroad. Bakit sinabi po natin nire-railroad? Kasi kung matatandaan mo, November pa yan eh. Yeah. November pa pinail yan. 3 buwan nilang hindi ginagalaw. Kasi nga, nagkaroon ng mga ugong eh. Ang umuugong na yan, humantong doon sa 1.8 million na rally plus yung hundreds of thousands sa iba-ibang lugar. Kaya medyo nahihirapan sila kung itutuloy nila o hindi. Hindi nila matansya. Hindi nila, kaya tumitingin eh. Pero apparently, merong nag-udyok sa kanila. Kaya within 6, 7, 8 hours, biglang na-file. And for whatever, as I said, for whatever irresistible. And what else? Anong tawag doon yung anong sinabi ko yan? Irresistible and hindi matatanggihan na konsiderasyon. Suddenly, nagkaroon ng 215 signatures. But you know, Hannah, hindi lang 215 yun eh. Merong 40 na pumirma e-signatures. Hindi tinanggap yon.
Okay. Hindi tinanggap yung 25 na yon. Kaya ginawa nila, nag-take sila ng oath. Kaya lumalabas, hindi lang 250, naging 240. Which is more than the required one-third vote para i-transmit kagad sa Senado. Dahil sabi, hindi ba, pag sinabi mong express ako, mabilis pa parang ang bullet train. Talaga namang, kaya lang, bigla naman nag-break ang Senado. Ngayon ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya? Number one, bakit naman hindi? Unang-una, tatalian mo yung mga senador pag nagkaroon ng impeachment trial. Tumatakbo. Anim sa kanila ang tatakbo. Hindi papayag yun. Pero mo, habang yung mga iba nagkakampanya, sila nakaupo doon araw-araw. See, it will jeopardize their chances of winning the election. Was it part of their strategy? Hindi lang strategy, parang persado sila doon Compelled sila to stall the Senate. Pero sa tingin ko, mas matindi yung tumitimpla naman sila. Parang they're trying to avoid a people's outrage. Are they? Yes. Iniiwasan nila yun Kasi pag tinuloy talaga nila maniwala ka, grabe na nga ang galit ng tao. Baka yung namumuong galit, baka ma-unleash ng di oras. Magkaroon tayo ng upheaval proportions dito sa ating bansa. Magkaroon na naman tayo ng gulo. Medyo, kung baga, parang sa tightrope, nagbabalanse sila kaya sinasabi ni Escudero, sabi niya, late na Late nang pinail sa amin So, sila nga, nag-delay sila. Tapos gusto naman nila, urada kami. Hindi po pwede yun. Yan ang mga buladas niya. Pero ang katotohanan niyan, natatakot sila. Takot sila. Kaya meron pa siyang mga, sabi ni Presidente Marcos Jr. naman, kasi marami nagsabi, ba't di nyo ituloy? Pwede naman kayo mag-special session. Hindi, sabi niya, kailangan tumawag sa akin si Senate President, gagawin ko. Pero ang katotohanan niyan, maliwanag naman na sa ligang batas, kung tutuusin, na forthwith, kailangan, sabihin ng forthwith immediately. Pag natanggap mo yan, mag-ano ka na, mag-constitute ka na. Kaya kung ano-ano mga ginagawa nila. So, yan. Ano sumunod na paragraph? May sinabi ako dyan na mas matindi. Pagpapatuloy ko yung pagbabasa sa iyong column, sabi dito, apart from the fact that many senators are up for re-election and would not allow themselves to be tied to the tedious impeachment process, removing them from the campaign trail and jeopardizing their chances of re-election. They are smart enough to put the brakes on the impeachment mode so as not to risk the people's outrage over the impeachment of VP Sara. They hope that delaying the constitutional process will quell the seething rage of the people. They have, of course, in mind the peace rally initiated by the powerful religious Iglesia Ni Cristo against the impeachment of VP Sara, attended by 1.8 million people at the Luneta Grandstand, as well as the hundreds of thousands, more that joined in simultaneous rallies in Cebu, Davao, Bacolod, and Pagadian. That was a gigantic and unprecedented peaceful assembly that voiced opposition to the divisive, unnecessary, and unproductive political endeavor that would not benefit a single Filipino, as initially and correctly postulated by President Marcos. An impeachment trial can create a backlash that could galvanize the people's support for the embattled vice president, with the smoldering wrath against her oppressors evolving into a political Armageddon that will crush them to kingdom come. The impeachment launched by the anti-Duterte group smacks of dirty politics designed as continuing black propaganda against VP Sara to besmirk her reputation and picture her as an unfit public official, with the ultimate goal of disqualifying her from the 2028 presidential election, being the leading contender. The unforgiving and often ruthless netizens on social media have posted their opposition and anger against the lawmakers
over the impeachment of VP Sara, with not a few of them asking for a people power reminiscent of the 1988 EDSA revolution. Tingnan mo yung sinasabi ko dyan, talagang lilika ng backlash na tinatawag. Pag yan talaga tinuloy mo, magkakaproblema ka ng malaki dyan. Kaya yung mga netizens, if you notice, ang dami nagsasabi, people power na lang tayo. Kasi nga sobrang-sobrang nang ginagawa nila. Totoo naman yung talagang impeachment. Kung titingnan mo maigi talaga yung mga grounds, talagang dirty politics talaga. Talagang wala naman Sinasabing assassination attempt, alam naman po natin hindi totoo yun. Confidential funds, meron naman sinasabi yung COA. Yung regular, yung paggastos. O ano pa, yung sinasabing iniisip daw na putulan ng ulo si Presidente Marcos Jr. Hindi naman ng krimen yun Ikaw, isipin mo, putulin mo ako, iimbitay mo ako. Hindi krimen yun. Nasa ano, tsaka ano yun, gaya ng sinasabi ko noon. Hindi ba pag nagyaya mo tayo, sinasabi mo, patayin kaya kita, tirisin kaya kita. O ano yun, kumbaga, hyperbole yun. Ano pa, sinasabi yun nila, unexplained wealth. Anong unexplained wealth? Hindi naman nila sinasabi. Wala naman sinasabi na ganito, unlike yung mga kongresista, na yun ang tunay na unexplained wealth. Pero mo, nagta-tricycle ka lang, nag-jeep ka lang, naging kongresista ka lang. Pagkatapos, you're flaunting your wealth. Gaya nung ginawa ni Teacher Stella, kaya binanatan siya ng netizens. Sobrang wealth. Yun ang talagang kitang-kita mo. Kaya dapat sabi ko, yun ang imbestigahan nyo, hindi si Inday Sara. Kaya ito talaga, ito ang lilikha ng maaaring isang bagyo sa politika na baka hindi nila malaman kung saan sila matapon. Ituloy mo, ano ngayon? Itong pinakagrabe na. Either pricked by a guilty conscience or an mortal or in mortal fear of losing their congressional seats by the intelligent voters and millions of Duterte followers, rejection of them this coming midterm elections, they have collectively justified their signing the articles of impeachment as fulfilling a duty imposed by the Constitution. A lot of them are tripping over themselves, justifying their yes votes. They chorus the idiotic shibboleth of them fulfilling their constitutional duty. They have twisted the nature of such legal obligation. They misled and insult the people. Their constitutional duty is to uphold the truth and the rule of law. Their duty under the Constitution vis-a-vis of the impeachment is to participate in the process. The participation of a twofold example. Number one, abstaining from voting because they do not believe in the process. It is marked with irregularity or not signing the articles of impeachment because they do not believe in the guilt of the official to be impeached. And number two, signing the impeachment articles because they believe in the guilt of the responded official. In both exercises, their opposition or approbation is made after a meticulous study and thorough examination of the impeachment charges and determining whether the respondent may have committed the offenses charged or have performed the acts complained of. These lawmakers, in peddling their justification, are misleading the people. They are making the people believe that their constitutional duty is to sign the articles of impeachment regardless of the baselessness and absurdity of the impeachment complaint. And even if, at its face, the same is politically tainted. Yan, puntahan natin yan. If you notice, binanatan sila ng mga netizens. Pati mga kritiko. Pagkatapos, hindi mo ba napansin, bigla na lang sila nagkakandarapan na magpaliwanag bakit sila bumoto ng yes. At nag-reply din si VP Sara. Oo, at saka alam mo, yung kanilang, kung mapapansin mo, yung isang linya nila, sabi ko nga, they chorus the idiotic shibboleth of that theory na sinasabi po nila, hindi, obligasyon namin pumirma, mag-yes ang boto namin sa impeachment sapagkat yan ay isang tungkulin sa saligang batas. Alam nyo, kabalbalan po yun. Pinaglululoko tayo ng mga ito
Pati si Presidente Marcos Jr., mawalang galang na yun sa inyo, Mr. President, ha? Mukhang nagkamali na naman ang payo sa inyo. Kasi ang sabi niya, tinanong siya eh, nagkonsulta ba sa inyo si Congressman Sandro? Oh yes, of course. Sabi niya, ano pong gagawin ko? And sabi ni Presidente Marcos Jr. Nandiyan na yan. Sumama ka na dyan, pumayag ka na dyan. Mali. Kasi, sabi niya, mga tungkulin niyo yan. Hindi kayo po pwedeng, hindi po Mr. President at kayo mga kongresista, your constitutional duty is not to sign the impeachment, hindi para pumirma kayo, kung hindi para mag-participate kayo bilang mga miyembro ng Kongreso sapagkat minamandato sa saligang batas na pag nag-file ng verified complaint at in-endorse ninyo and more than 1/3 ay pumirma, pumayag, kayo dapat ang gagawin po ninyo, participate hindi yung pipirma kagad kayo. Kung hindi, number 1, ano bang ibig sabihin ng partisipasyon? Isa, pwede ho kayong mag-abstain, huwag pumirma, sapagkat kontra kayo dahil baka sa tingin ninyo irregular ang ginagawa ng mga kasama nyo. O kaya naman, kayo ay ayaw niyong pumirma sapagkat naniniwala kayo na hindi naman guilty yan Mga pinopolitika nyo lang. Or, ang participation nyo ay, yun nga, pipirma kayo dahil naniniwala kayo na may probable cause na baka ginawa niya nga yun o hindi. Yun po ang duty ninyo. Ang duty ninyo ay pag-aralang mabuti. I-examine, busisiin, tingnan kung sa ilalim ng mga kalakaran na binanggit sa articles of impeachment ay meron ngang base legal na kailangan talagang humarap siya at sagutin niya sa isang formal na paglilitis. Hindi po yung sinasabi ni Presidente Marcos at yung mga kongresista na nagsabi, hindi tungkulin namin pumirma. Hindi po. Mali po yun. Niloloko tayo. Niloloko nyo kami. But you know, people, as I said in the article, can see through the deception. Nakikita nila na hindi naman totoo yun O kaya, anong mangyayari? Ayan na, yung last paragraph. Continue mo. They view the citizenry as dumb, ignorant, and gullible. Oh, hindi ba? Ang tingin nila sa atin mga bobs. Mga gong to the second power. Sila yun Hindi naman tayo yun Pinagbubulan niyo kami. Ano pa? The Filipino people, however, can see through the deception. They cannot be duped in the same way that they cannot be swindled into accepting that there were no blanks in the BICAM report, that those blanks were filled by a few lawmakers that completed the General Appropriations Bill in violation of the constitutional procedure and signed by President Marcos as the General Appropriations Act. Di ba? Akala nila, pareho nung sinasabi nila, wala namang blanco, kahit sinabi na may blanco at pinaniniwala ho tayo na ang pinirma na enrolled bill, yung GAA or General Appropriations Act, ay walang blanco. Ay talaga namang walang blanco doon. Ang pinag-uusapan yung BICAM report na naging batayan ng GAA. Yun nga ho sinasabi na ang taong bayan hindi yung ganun ka-ignorante o stupido. Pinaglololoko nyo kami. Kaya pwede ho ba't pigilan nyo na kami? Otherwise, anong mangyayari? Ano sabi ko dyan? These lawmakers obviously have not heeded the overwhelming voice of the people, opposing the impeachment as well as the raging mistrust that the majority of the people have in them. Hindi ba, Hana? Di ba ang perception is wala nang tiwala sa kanila. O hindi ba sinasabi, the biggest syndicate, sabi ni Tony Lopez several years ago, yung Kongreso, ang pinakamatinding, di umano, sangayon sa kanya, nagnanakaw ng kayamanan ng bayan. Yan ang perception. Tama man o hindi, yan ang perception na sa inyo ngayon. Wala nang tiwala sa inyo. Kaya nga yung advocacy ko, hindi ba sabi nila parang nagkakaroon ng traction yung iba-abolish na lang kaya natin ng Kongreso. Kasi nga, tama man o mali, masama na ho ang pagtitiwala sa inyo na sinira nyo O yan. O tapos, ano pa,
The continuing acts of oppression, the unabated corruption and flaunting of ill-gotten wealth, the abuse of power, the brazen constitutional violations, and the failure to respond to the basic needs of the governed will fan the flames of disgust and rage against those responsible for the atrocities and wrongdoings. Those accountable have not learned the lessons of history. Indeed, whom the gods wish to destroy, they first make mad. O hindi po ba, alam niyo yung totoo naman na talagang walang katapusan ang katiwalian sa pamahalaan. At sunod-sunod din ang pang-aabuso ng kapangyarihan. Nakita ho natin yun sa ginawa sa KOJC, di ba? Nakita niyo yan, yung ginagawa dyan sa Quadcom Committee kung saan hindi lang magustuhan ng sagot mo, kinukulong ka na. Marami. Nakita natin yung pang-aabusong ginawa sa GIA. Kasama ho lahat yan. Nakita rin ho natin ang pagtaas ng bilang ng krimen, ng pagbabalik ng illegal na droga. Nakita rin natin ang pagtataas ng presyo ng lahat ng pangunahing pangangailangan bilhin sa ating bansa. Lahat ng yan, nagbibigay mitsa sa namumuog na galit ng taong bayan na ito'y sumabog. Kaya naaalala ko palagi yung kasabihan na yung mga Diyos ng tadhana daw. Pag ikaw ay gustong parusahan dahil sa kawalanghiyaan mo, ilalasingin ka muna bago itutulak ka sa bangin ng kumunoy hanggang ibaon ka. At hindi ka na babangon uli. Yung iba dyan, nasa kumunoy na, pero umaasa na makakabangon. Hindi, pero yung mga ginagawa nila, mas lalo naman silang nababaon. Correct, kasi nga, galaw sila ng galaw. Ang galaw nila, lalo silang nagnanakaw. Kaya nga. Nagreklamo, lalo silang bumabaon. Kaya kayo, bahala kayo. Ito, Attorney Sal, araw-araw ka nagbibigay ng warning sa show mo. Oo. Araw-araw ka nagbibigay ng advice. Oo nga. Mga unsolicited advice mo. Tsaka kung mapapansin mo, yung mga sinasabi natin dito, nangyayari na nangyayari. Di ba? Pero alam mo, Attorney Sal, isa na lang hinihintay ko sa lahat ng sinabi mo hindi pa nangyayari. Ano yun? Yung RevGov. At yung... Pero nagkakaroon ng traction. Exactly. Dami ko na naririnig na RevGov na lang kaya tayo. Pero it's not we're saying na i-encourage natin yung RevGov. But what we're saying is we are warning. Yes. Kasi kung hindi nila titigilan yung maling ginagawa... Talaga mangyayari yun. Mangyayari yun. Nabubuisit ng tao you're giving the public a reason, yes, diba, Attorney Sal? A legitimate reason para magalit. Saka tandaan ninyo, ang taong bayan, ang lumilikha ng gobyerno. Pag yung nilikha nilang gobyerno ay hindi na tumutugon sa kanilang pangangailangan at hindi sila binibigyan ng proteksyon, sila na lumikha nun, kikitilin nila yun. Papaguhin nila. Alam mo, Attorney Sal, nung pumunta kami ng Hong Kong, sabi ng mga OFW, bakit ba kahit nasa malayo kaming lugar, napupuntahan kami ng mga tumatakbong senador? Siyempre. Tapos nararamdaman namin na naaalala nila kami tuwing panahon ng halalan. Yes. Pag, sa panahon na nangangailangan daw sila, Attorney Sal, like, inapis sila sa employer nila, wala naman daw senador at tumatayo para tulungan sila. Walang nakakaalala sa kanila, Attorney Sal. Tapos sabi nila, sabi ng isang OFW, akala ko ba makapangyarihan yung boto natin bilang, akala ko ba dapat tayo ang nasusunod, tayo ang master? Parang yung mga nasa gobyerno ang master of the people. Ano na gagawin nila? Tinanong mo ba sila? Anong gusto niyo? Tinanong ko. Iboboto daw nila si Pastor. Okay. Yun ang sagot nila sa dami ng sinabi nila. Sabi ko, kasi sabi nila, baka daw si Pastor Apollo Siquiblo na yung pag-asa nila to finally put an end dun sa mga problema ang nakikita nila dito sa bansa. And we're not blaming them, Attorney Sal. We cannot blame them. Kaya, 53. O alam mo yung mga ano nga pala, wala, paulit-ulit ang tanong. Hindi ko maintindihan kung bakit masyado silang, anong tawag doon? They're passionate. To what? Makulit na nga Asking me, where did I order this kind of grasses? Kasi para sa akin Yung may nawala?
Ito yung kapalit. Yung na-deliver na from Japan. Oo. Sa Japan, no. Kasi ako nga lang naman nagsusot na yung shades na nakikita yung mga mata. Kalahati? Diba? Oo, kalahati. Kasi hindi ba ang reklamo eh. Huwag ka na mag-shades, hindi nakikita mata mo eh. Ayan, hindi kitang-kita na mata ko. Akala ko style yan para hindi makita yung mga eye bags. Kasama na yun. Passion na rin yun. Pero hindi, yung akin nakikita ko. Samantala, God save the Philippines. Yan ang nasabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng inihaing reklamong impeachment laban sa kanya ng House of Representatives. Pinabulaanan na naman ng Vice Presidente ang pag-uusap o yung usap-usapan na siya ay magbibitiw bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Si Jason Rupico ang kabalita. God save the Philippines. Yan ang ipinanalangin ni Vice President Sara Duterte para sa Pilipinas sa gitna ng impeachment na inihain laban sa kanya ng House of Representatives. Sa kabila nga yan, aniya naman nauna niyang pahayag ukol sa impeachment sa mga nakaraang buwan. Sabi ng bise, matagal na nilang pinaghahandaan ito mula nang palutangin ni convicted Franz Castro ang isyong ito noong Nobyembre ng 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So, we leave it to the lawyers. Sabi ni VP Sara, maraming abogado ang nagpahayag ng kanilang kahandaang maging defense lawyer. Isa na rito ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang tanungin kung handa ba niyang tanggapin si dating Pangulong Duterte bilang kanyang lead counsel, ito ang kanyang tugon. Maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. Aabot sa 7 articles of impeachment ang inendorso ng 215 miyembro ng Kamara sa Senado kamakailan. Isa sa mga nilalaman ng articles of impeachment ay ang pagbabanta umano ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero mariing itinanggi ng bise ang nasabing akusasyon. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, PGDB. Not say that. Sa mga lumagdang kongresista, 43 ay nagmula sa mga congressional district ng Mindanao, kabilang na si Congressman John Tracy Cagas ng Davao del Sur. Ano naman kaya ang pakiramdam ng bise tungkol dito? Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. Biro pa ng bise lalo na ngayong Valentine's Day. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Sabi pa ng bise, kaya siguro naging madali para sa mga nasabing mambabatas na lumagda ay dahil wala siyang malapit o personal na relasyon sa kanila. Sa tingin naman ni VP Sara, hindi kailangang magpaliwanag ang mga kongresista kung bakit sila pumirma, lalo na kung naniniwala silang wala naman silang ginawang mali. If you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Sa nagdaang mga araw, ilang mambabatas ang nagpaliwanag sa publiko kung bakit nila sinuportahan ang impeachment complaint laban sa bise. Yan ay matapos silang binatikos ng kanilang mga nasasakupang sumusuporta sa pangalawang Pangulo. Sabi naman ng bise na hindi siya dadalo sa mga pagdinig kaugnay sa impeachment complaint. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Pinabulaanan naman ng bise ang usap-usapan na siya ay magre-resign. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na
mga bagay. Samantala, siya'y nagpapasalamat sa mga sumusuporta, nagmamahal at nagdarasal para sa kanya. Hindi niya hinikayat ang mga taga-suporta na mag-rally sa kalsada at dapat aniya unahin na muna nila ang kanilang trabaho o negosyo. Sabi ng bise, ipahayag na lang nila ang kanilang saloobin sa social media. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Tiniyak naman ni VP Sara na patuloy siyang magtatrabaho sa kabila ng inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Aniya, tuloy ang mga programa at proyekto ng Office of the Vice President para sa 2025 maliban na lang sa kanilang medical and burial assistance program na hindi binigyan ng pondo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News. Your comment, Attorney Sal? Marami kang side comments habang pinapalabas yung balita. Natatawa naman ako. Alam mo, di ba, I remember nung ako'y tinanong ng mga reporters, how is she facing the impeachment? Bago siya nag-press ko, nagsalita ako eh. Sabi ko, she will face it smilingly. Kita mo naman, ang smile, katakot-takot. And courageously, tapang pa rin, di ba? And competently. Alam mo, itong si Inday, abogada kasi. Yes. At the same time, playful siya. Kaya kita mo,